guys! Welcome back to my channel. So for today's video, gagawa tayo ng panibagong makeup tutorial pero using only Focallure makeup product. So ito magiging one brand makeup tutorial to kasi sobrang dami sa inyo nagre-request ng one brand makeup tutorial using Focallure. So naintindihan ko kayo guys kasi sobrang affordable nila and naku-curious siguro kayo kung ano nga ba yung performance nito sa ganitong klaseng halaga. So nabili ko to lahat sa Shopee and gumawa na rin ako ng Shopee haul. If hindi nyo pa napapanood, nasa card yung link kung gusto nyo lang panoorin. Anyway, if you wanna know kung ano yung magiging itsura natin gamit itong mga Focallure makeup products na to, then just keep on watching. Ayan guys, so mag-uumpisa ako sa pagpa-prime ng face kasi dapat protektado yung skin natin kapag gagamit tayo ng mga ganitong klaseng makeup. Hindi natin alam yung mga ingredients and all of that, kaya just to make sure or just to be sure, maglalagay ako ng primer para, alam niyo yun, may base tayo na hindi direkta sa face natin yung makeup. So, ang gagamitin ko is the Maybelline Baby Skin Pore Erase. And then, after ng primer, let's now move on sa foundation. So, ito yung itsura ng foundation nila. As you can see, guys, sa mga packaging nila, sobrang simple lang. Ayan o, straight to the point face, which is for face, yung foundation niya. So, ang kinuha kong shade is natural or number 4. Ayan. And then, lahat pala ng products nila, guys, lahat tong itatry natin, and lahat ng... dami kasing dala. And lahat ng product na tinitinda nila is cruelty-free. So, maglalast daw tong foundation na to for 24 months kapag inopen mo na. And meron naman siyang ingredients na kasama which is maganda kasi alam mo yung mga, kung babasahin mo to and kung may alam ka sa mga ganitong klaseng ingredients, mababasa mo kung merong nakakasama sa face mo. So, ganito yung itsura niya, guys. Ayan, sobrang liit lang. Parang mas malaki pa yung takip niya kaysa, mas malaki pa yung takip niya kaysa sa kanya. Pero okay lang kasi hindi ko din naman sure kung magagamit ko to ng mahaba-habang panahon. Ayan, ganito yung itsura ng shade niya. So, parang sakto lang naman. I-shake ko lang. And gagamit ako ng beauty blender or ng sponge to blend. Ayan, try natin. Okay. Ooh. And ganito yung foundation niya, guys. As you can see, medyo runny siya, pero okay lang yan. Hindi thick yung consistency niya, guys. Pero, that's fine. So, this is the before. Parang medyo dark yung foundation na to. Ay, hindi. Sakto lang. Wala pala siyang amoy, guys, ha. Ooh! Parang natural tignan. Oh my gosh. And then, sa coverage, guys, nakikita ko pa din yung mga blemishes ko dito. Pero hindi na katulad, or natakpan niya ng flight. Pero, maganda yung coverage. Lagyan yung half ng face ko and ito yung meron and then ito yung wala. So, i-compare natin sila. Ito, merong makikita kayo may mga discoloration and all of that. And then, may mga blemishes and dark spots. Pero ito, meron tong mga blemishes din and dark spots before. Pero nung nag-apply tayo, ayan, makikita nyo pa rin. Hindi pa rin siya nawala. Pero, na-even out niya yung skin tone ko. And then, one thing na nagustuhan ko sa kanya, ang ganda niya sa face ko. Since dry ako, mas na-appreciate ko yung medyo dewy, yung finish, kaysa dun sa sobrang matte. Pero, kapag ginawa ko mo naman, hindi siya malagkit. Yung itsura lang niya talaga yung, ayan o, parang ang healthy ng skin ko. Parang skin ko, pero ang healthy. And then, na-even out yung skin tone. So, tatapusin ko muna yung isang side, and then babalikan ko kayo. Ayan guys, ganyan na yung itsura niya sa ating face. And actually guys, nagtutuwa ako sa coverage niya. Although hindi siya ganun ka full coverage kasi meron pa rin ako nakikita mga blemishes dyan. Hindi niya masyadong natakpan. Pero pag titignan mo yung buong face ko, ang ganda. Parang hindi ka naka-foundation. Although, alam niyo na kasi na naka-foundation, kaya isipin niya talaga na naka-foundation. Pero pag titignan mo siya in person,
maganda siya guys, hindi ka mukhang naka-foundation. Kung tutusin, para ka lang BB cream, pero maganda yung coverage. And parang skin ko lang din yun. Parang skin ko lang siya, hindi siya mukhang foundation at all. So, let's now move on sa concealer. So, ganito yung itsura ng concealer nila, gaya nung sa face. Ayan, nakalagay din yung face. And then, dito naman, syempre, nakalagay yung concealer. So, sa concealer, ang kinuha kong shade is number 6 or W10. Dun sa haul ko, akala ko lipstick din to. Kaya, nagtaka ko kasi dalawa yung number 6. Yung pala, concealer siya. Kasi ganito yung itsura ng packaging ng lipstick. Diba? Magkatulad. So, sa concealer, ganun din, gaya nung sa face or sa foundation. Cruelty-free din siya and then maglalast siya for 24 months kapag inopen mo na. Ito naman yung itsura ng mismong concealer, guys. Ayan. Very simple lang nung packaging niya. Ayan, nakikita niyo yung kulay ng shade. And then, yung Focallure, yung pangalan nila. And then, dito sa likod, yung concealer. And then, dun sa baba, nakalagay pa rin yung kulay ng shade. Kahit na tinanggal mo na yung box and all of that. So, let's try it. Unti lang muna. Oh, parang pink pala, hindi yellow. Oh my gosh. So, onti lang yung lalagay muna natin. Tignan natin kung anong mangyayari sa kanya. So, yung concealer, madali siyang i-blend. Gaya na nakikita nyo. Pero, mas better sana kung yellow undertone yung concealer. Maganda siyang magpa-brighten up ng under eye. Ayun o, diba? Bongga. Parang na-highlight yung under eye ko. Pero, maganda siguro to kung yellow undertone. Ayun guys, tapos na tayo sa foundation and then sa concealer guys. So far, nagugustuhan ko sila guys. Sobrang natural nila sa itsura or sa face. And hindi ganun kabigat. Kahit na mukha siyang mabigat, hindi ganun kabigat yung pakiramdam. So, let's now move on sa pagsiset or sa pagbibake. Ang gagamitin ko is ito. This is Focallure Loose Powder. Ayan yung itsura ng packaging niya. And ang kinuha ko palang shade is number 1. Ayan, ganyan yung itsura ng box niya, diba? Ang ganda. And then, inside, ganito yung itsura ng powder niya. Sobrang liit lang, pero okay lang kasi hindi ko naman sure kung magugustuhan ko to or kung gagamitin ko man to sa next na mga makeup tutorial ko, diba? Ayan, na-open ko na siya, guys. And maglalagay lang ako ng onting product dito sa kanyang takip. And then, gagamitin ko tong kasama ng puff or kasama sa product na to na puff. Kasi perfect yung laki niya. Ayan o, hindi siya ganun kalaki. And hindi din siya ganun kalit. So, perfect siya sa under eye. Kasyang-kasya siya doon. And magbe-bake lang tayo kasi kailangan natin mag-bake. Sasabihin ko sana sobrang powdery. Powder niya pala to. Ayan guys, papabayaan lang natin yan mag-bake. So, let's now move on sa brows habang hinintay natin ma-bake yung powder. Ganito yung itsura ng brow product nila or eyebrow product nila. So, ang kinuha ko yung pencil kasi gusto kong matry yung pencil kesa dun sa mga powder. Ang kinuha kong shade is yung number 2. And eto, dito ko na-excite kasi sobrang nagustuhan ko yung shade nito nung sinuwatch ko siya dun sa haul. Meron na rin siyang kasamang spoolie, kaya bongga yun. Apply ko lang siya. And ang nagustuhan ko pala sa kanya, guys, rectangular or parang triangle yung mismong product. Mas gusto ko yon kaysa dun sa mga palapad lang. Okay. Sana perfect yung shade. Ano ba? So far, parang medyo mahirap siyang i-blend. Pero okay lang yan. Tignan natin. Di naman pala siya ganun kahirap i-blend, guys. Yun nga lang, kapag ina-apply mo tong powder, parang nagmo-move or mahirap i-cambio. Alam niyo yun. Kasi sobrang, siguro dahil sa base ko, sobrang dulas. Yun. Sobrang dulas niya. Pero yung shade, so far, maganda. Ganito yung gusto kong shade. Yung hindi ganun ka-dark and hindi ganun ka-light. Sobrang sakto lang. Ayan, na-apply na natin yung ating eyebrows and so far, maganda din yung pang-eyebrows. By the way guys, yung mga prices nitong mga ginagamit kong product, ilalagay ko na lang somewhere sa screen nyo para magka-idea din kayo kung magkano nga ba itong mga ginagamit natin para ma-compare nyo na din yung performance nila sa price. So, let's now move on sa ating eyeshadow. Guys, let's now move on dito sa ating eyeshadow palette. Ito, sobrang excited akong gamitin to guys kasi kung nakita niya sa haul, ang gaganda ng mga shades. So, ayan, ganito pala yung...
Na-excite ako, diba? Hindi ko man lang in-introduce sa inyo yung box, diba? Wait lang. Ganyan pala yung itsura ng box niya, guys. Ayan, ang lakas niyang makamap. Ganito din yung sinabi ko dun sa haul video ko. And then, dito sa likod, ayan, makikita niyo yung mga shades na nasa palette na to. And ang kinuha ko pala is yung number 2 or neutrals. And then, ayan, may ingredients siya. Sabi ko doon sa haul, walang ingredients. Hindi ko nakita to. Pero yan, may ingredients siya. Now, move on sa mismong product, guys. Kasi sobrang excited ako dito. Na ayaw niyang magpakuha. Ow! Ayan, ganito yung itsura ng mismong palette, guys. Ayan, may shimmery, splendid lang siya. And then, same thing din sa likod, yung nakalagay sa box. So, plus points yon. And then, pag in-open mo yung mismong palette, eto na. Pabungad na sa inyo yung magagandang shade na nasa harapan nyo. Ayan. O, diba? Sobrang nakaka-excite gamitin. For transition shade, I will use the salmon. And then, i-apply ko siya all over my lids kasi transition nga siya. Okay. Hindi siya powdery, guys. Hindi siya powdery at all. Walang powder na nagaganap sa kanya, girl. Ayan o. Diba? Ang powder. Kasi usually sa mga ganitong klaseng kapigment or yung mga ganitong klaseng na palette, sobrang powdery. Pero ito, ano siya all over my lid. Sana ganun siyang kapigmented. Kasi nung sinwatch ko, wow! Nagulat. Yan, pigmented naman. Nakikita ko naman, pigmented naman siya. Moving on sa next shade, guys, I'm going to use the shade Wine. Ito, yung pinakababa. Gagamitin ko lang itong maliit na blending brush. And then, i-apply ko siya. Na-amaze talaga ako. Walang fallouts. Hindi siya powdery. Grabe. And then, i-apply ko siya doon sa outer corner ng mata ko. Woohoo! Oh my God. Yan, apply lang natin yan sa outer corner ng ating eyes. And then, yung next shade is ito. Itong Teddy. Yung medyo dark na siya ng onte. And then, kumuha ko ng mas precise na blending brush. And then, magpo-focus tayo dun sa pinaka-outer talaga. Kanina pa ako outer ng outer. Pero ito, outer na talaga. Para mas ma-intensify natin tong kulay na to. And then, using itong shade na Glamping, itong medyo shimmery, kunin ko lang siya using my finger. And then, i-apply ko siya dun sa center ng eyes ko. Or dun sa lids. Yung Wine, kunin ko siya using a small flat brush. And then, i-apply ko siya dun sa lower lash line. And then, yung powder na nasa face natin, guys, iba-brush off ko na siya. Kasi for sure, set na yan. Pala, maglalagay lang ako ng eyeliner and then false lashes. Ito yung gagamitin kong false lashes. Yung Taiwan lashes. And I'll be right back. Ayan guys, I'm done with my eyes. Nalagyan ko na siya ng eyeliner and then ng fake lashes. And now, let's now move on sa pagkukontour. So, ito yung gagamitin ko. Ayan, may nakalagay lang din siyang face. And then, this is the Focallure powder. Actually, powder siya, pero mas dark or mas deeper ata yung shade na kinuha ko. And ang shade pala na kinuha ko is yung number 3. Ayan, may takip na plastic. And then, sa baba, meron siyang kasamang, ganito. Ano ba tawag dito? Sponge. Ayan. Gagamit ako ng brush na ganito. Ayan. Hindi din siya ganun ka-powdery. In fairness naman sa Focallure, ha. May pinaglalaban si Focallure. And then, sana mag-work. Okay. Oh my God. Work ba? Or medyo light pa siya? Okay. Hindi siya nag-work. Pero try ko pa rin. Hello. Tignan natin kung buildable, guys. May nangyayari ba? Parang may nangyayari naman, di ba? Pero, ano lang. Pabebeng, ano lang.
Hindi, may nangyayari guys. I-build up ko to. Okay. Ayan. I-build up natin si Focallure. Kasi wala akong ibang pang-contour, kundi siya lang. Sobrang dot-dot ko na sa kanya, pero hindi pa rin siya nagpa-powder. Ayan o, as you can see. Kung sa iba yan ako, naubos na yung powder kakalaglag. Parang hindi nag-work tong powder na to as a bronzer or lalong-lalo na sa contour. So, gagawin natin siya ng paraan. Hahanap tayo dito sa palette na to na pwede natin gamitin pang contour. Siguro, I will use the Coral Pink. Pero kung meron akong nakuha nito na mas deep or mas darker, siguro maganda siya. Kasi, ayun o, as you can see, na-warm up naman niya yung face ko. And maganda yung coverage. Lalo na dagdagan yung coverage sa face ko. Pero, mali lang talaga yung shade na kinuha ko. So, ayan. Try natin to. There you go. That's the contour right there. And then, of course, my forehead. May 5 head. Kasi hindi na siya 4. So, sobrang laki niya. Paliitin natin siya. Yan. And then, syempre, i-contour ko din yung nose ko. Bakit ko hindi i-contour yung nose ko? And then, gagamitin ko na lang din itong pinang-contour natin. Kasi hindi talaga nag-work si press powder as a contour. Kasi mali yung shade. Pero yan, i-contour na natin si nose. Woo! Over na. Parami ata yung lagay ko. Pero i-blend natin yun na maayos later. Don't worry. Fairness Focallure. Wala pa akong hindi nagugustuhan talaga. So far, wala talaga akong hindi pa nagugustuhan. Siguro kung meron man masusoso, siguro dahil sa shade. Mali yung shade na kinuha ko. Kasi sobrang hirap mag-online shop, guys. Lalo na kung hindi mo talaga alam yung shade mo. Hirap talaga. Alright, tapos na tayo sa ating contour. And now, let's now move on sa blush on. So, ang gagamitin ko is ito, yung kanilang color mix. And ang kinuha ko shade is yung B09 or yung Coral. And ganito yung itsura ng product niya, guys. Sobrang liit lang, pero okay lang. And then, sa likod, yun lang yung nakalagay, yung shade and all of that. And then, yung shade niya, ganito yung itsura. There. Parang Barbie pink yung kulay. So, sana mag-terno siya sa eye look natin, no? Then, gagamit lang ako na blush brush. Ito yung blush brush na lagi kong ginagamit. Ayan. And then, i-apply na natin siya. Wala masyadong pigment dito sa blush na to, guys. Ooh, powdery. So, there. Kailangan mo i-build up yung kulay kasi wala siyang masyadong pigment at all. Ayun, no. Alam mo may blush on, pero hindi siya ganun. Alam niyo yun. Sumisigaw. Moving on, guys, meron ako ditong nabiling pang highlight. So, ito yung color mix nila. Yun din yung pangalan. And then, this is the Focallure Multi-Use Refill Pan. And ang shade na kinuha ko is FA28. Ayan. Refill lang yung kinuha ko, guys. Actually, hindi ko alam na refill pala to. Pero ganyan yung itsura niya. And ito yung gagamitin natin as a highlighter. Kasi perfect yung shade niya as a highlighter. So, sana lang mag-work to. Ayan, ganyan yung itsura niya, guys. Ayan, gagamit lang ako ng fan brush. Ito, medyo powdery siya. Pero okay lang kasi ano naman talaga yung mga powder products. Medyo powdery. So, let's see kung ano yung pinaglalaban na itong highlighter na to. Okay. Ooh, okay. In fairness ha, maganda siya. Ganito yung gusto kong highlighter, guys. Ayan, yung parang basa lang yung face mo. Hindi yung powder na powder yung itsura. So, perfect tong highlighter na to, in fairness. And then, using my finger, i-highlights ko din yung inner corner ng ating eyes. Huwag natin oh! Pink undertone. Pink pala siya, guys. Ngayon ko lang na-realize. Bongga yung pink. Bagay sa mata ko yung highlighter. Pink pala siya. Ngayon ko lang na-realize. So, ayan. Tapos na tayo sa ating highlights. And bongga nung highlights. Ang lakas maka-fresh, diba? Okay, let's now move on sa ating mga lip products. Ayun, guys, meron ako ditong 5 lip products. Ito yung kanilang
Focallure lips, or yung liquid lipstick nila kasi yun lang yung nakalagay, lips. Pero, ayan yung mga shades. And, as of now, hindi ko pa alam kung anong shade. Siguro, ito yung gagamitin ko. Ito na naman. Bias ko. Ito yung favorite ko dun sa haul, pero ito din yung gagamitin ko. So, abangan nyo na lang, guys. I-swatch ko to sa inyo. Hindi dito sa video to kasi sobrang haba na kung i-swatch ko pa siya isa-isa. Pero, ito yung ibang shades. And, sa nakikita ko, ito lang yung babagay sa look natin ngayon. Ayan. Diba? Bongga to. So, yan. I-apply ko lang siya sa lips natin. Ayan guys, ipa-finalize ko lang tong ating look and I'll be right back. So, there you go guys. This is our nagmamagandang look using all Focallure makeup products. So, kung nagustuhan nyo tong video to and kung nagustuhan nyo tong look na to, don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. And if you wanna be part of my hashtag WeirdestSmile, this is YouTube, don't forget to subscribe and click the bell button beside para ma-notif ka every time nag-upload ako ng bagong video. So, kung meron kayong questions, requests, and suggestions, just leave a comment down below. Thank you guys for watching, and I'll see you on my next one.